Kamusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Maria Reyes. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang. Maligayang pagbabalik po sa ating channel na Kalusugan Lahat. Hangad ko po na kayo at ang inyong pamilya ay laging nasa mabuting kalusugan at namumuhay ng payapa. Mga kaibigan, naisip nyo na ba na ang solusyon para iligtas ang inyong nanghihina na kidney o para mapababa ang creatinine na tumataas araw-araw ay nasa isang simpleng baso ng tubig lang, isang inumin na madaling gawin, pwedeng timplahin sa bahay, at nagkakahalaga lang ng ilang piso? Pakinggan man ay parang kwentong pambata, pero ito ay totoong nangyari at naranasan ng marami. May mga taong nawalan na ng pag-asa dahil sinabihan sila ng doktor na maghanda na para sa dialysis. May mga hindi makakain at hindi makatulog dahil pataas ng pataas ang creatinine nila tuwing nagpapalaboratorio. Pero matapos ang ilang linggong matiyagang pag-inom ng mga simpleng herbal water na ito, nakita nila ang pagbabago sa kanilang katawan araw-araw. Naging mas madali ang pag-ihi, nawala ang pamamanas ng kamay at paa, nabawasan ang pagod, namula-mula ang pisngi, at luminaw ang isipan. Lahat ng ito ay dahil sa mga inuming akala natin ay pangkaraniwan lang. Kung hindi ako nagbasa ng mga librong eksperto sa kidney at kung hindi ako isang doktor na may higit sa 50 taong karanasan, baka hindi rin ako maniwala. Pero ang mga pasyente ko mula sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas na kinonsulta at ginamot sa bahay, sila ay nagtiyaga at sila ay nagwagi. Nung nag-check up sila ulit makalipas ang 4 na linggo, unti-unting naging normal ang kanilang creatinine, isang himala. Ngayon, hindi na nila kinatatakutan ang dialysis machine dahil alam ko walang makatatalo sa tiyaga at disiplina. Alam ko, marami sa inyo ang nagtatanong ngayon, ano ang 11 inuming yan? Paano ito inumin ng tama? Gaano katagal bago makita ang resulta? Ipinapangako ko, sa video na ito, ibabahagi ko ang lahat sa inyo, walang itatago. Ang mga inuming ito ay simple, madaling hanapin, mura, at swak sa budget ng mga kababayan nating may mababang kita. Kahit ang mga nasa malalayong probinsya o nasa bukid ay hindi na kailangang gumastos ng malaki o lumuwas pa sa malalaking ospital sa Maynila. Ang pinakamahalaga, ito ay natural, ligtas, walang masamang epekto, at madaling gawin sa sariling kusina. Kung kayo ay nag-aalala at hindi makatulog dahil sa taas ng creatinine, kung pagod na kayo sa kidney failure, pakiusap, maging matiyaga at pakinggan ako hanggang sa dulo ng video na ito. Naniniwala ako na kung gagawin ninyo ito gabi-gabi, ang mga inuming ito ang magiging tahimik na manggagamot na tutulong sa inyong kidney na gumaling araw-araw. Bago ko ibunyag ang mga mahiwagang inumin na ito, subukan niyo munang mag-comment ng isang simpleng numero. Kung talagang seryoso kayo sa inyong kalusugan at gusto niyong iligtas ang inyong kidney, mag-comment ng number 1. Kung sabik naman kayong malaman kung ano ang mga inuming ito, mag-comment ng number 2. Isang maliit na numero lang para malaman kong nakikinig kayo at kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. At ngayon, samahan niyo ako, si Dr. Maria Reyes, sa ating pagtuklas sa bawat uri ng inumin mga regalo ng kalikasan para iligtas ang ating mahalagang kidney. Inumin 1. Dandelion tea. Tsa ng bato-bato o dandelion. Banayad na detox, bawas pabigat sa kidney. Mga kaibigan, ang unang inumin na nais kong ibahagi ay ang dandelion tea. Isa itong inuming pangmasa, madaling hanapin, mura, pero napakaganda ng epekto sa ating kidney. Ang dandelion ay tumutubo sa mga damuhan sa probinsya, sa gilid ng palayan o pilapil, pero hindi alam ng marami na sa parehong Eastern at Western medicine, isa ito sa mga herbal na itinuturing na natural diuretic o pampaihi. Tumutulong ito na linisin ang dugo at bawasan ang trabaho ng kidney. Para sa mga may mataas na creatinine, mahina ang kidney, manas, at hirap umihi, ang dandelion tea ay isang banayad na inumin para ilabas ang lason sa pamamagitan ng ihi. Napakasimple ng paggamit.
Maaari kayong bumili ng tuyong dahon ng dandelion sa mga tindahan ng herbal o sa palengke. Tuwing gabi, 13 minuto bago matulog, kumuha ng isang dakot, mawantong 5 sinju, at pakuluan sa 300 ml na tubig. Pakuluan sa mahinang apoy ng 5 to 10 minuto, palamigin ng konti hanggang maging maligamgam, at inumin kung may sariwang dandelion, hugasan at ilaga parang tsaa. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy itong gawin araw-araw. Sa loob ng 3 na linggo, mapapansin niyong mas madali na ang pag-ihi, dadami ang ihi, mababawasan ang manas sa paa at kamay, at gagaan ang pakiramdam. May mga pasyente ako na sa ika-5 linggo. Pagka-check up, malaki ang ibinaba ng creatinine nang hindi gumagamit ng mamahaling gamot. Medyo mapait ang lasa ng dandelion tea, pero kaya naman inumin. Kung nahihirapan kayo sa lasa, pwede ninyong lagyan ng kapirasong luya o konting asin. Ang pag-inom nito sa gabi ay nakatutulong maglinis ng kidney, magpalamig ng atay at pampasarap ng tulog. Ito ay regalo ng Diyos at kalikasan, madaling hanapin, hindi magastos. Pero ang epekto ay parang mamahaling gamot sa kidney. Kailangan lang ng tiyaga. At ang kidney nyo ay muling sisigla na parang tuyong hardin na nadiligan araw-araw. Inumin 2. Celery juice. Kinchay. Detox sa atay at kidney. Natural na pampababa ng creatinine. Ang pangalawang inumin ay ang celery juice o juice ng kinchay. Pamilyar na pamilyar ito sa atin dito sa Pilipinas, lalo na sa pansit o chop suey, pero hindi alam ng marami na ang kinchay o celery ay hindi lang pampalasa, kundi isang mabisang halamang gamot para sa detox ng kidney, panlinis ng dugo, at natural na pampababa ng creatinine. Ang celery ay mayaman sa antioxidants tulad ng apigenin at luteolin, pati na vitamin C, vitamin K, at mga minerals gaya ng potassium at magnesium. Ang mga ito ay panlaban sa pamamaga, tumutulong sa atay at kidney na ilabas ang lason sa ihi, at binabawasan ang pressure sa inyong pagod na kidney. Napakadaling gawin nito sa bahay. Maghanda lang ng 2,003 tangkay ng fresh celery, mang 200 grams. Hugasan ng mabuti para mawala ang lupa. Hiwain ng 5,007 centimeters ang haba. Ilagay sa blender kasama ang 300 ml na tubig. I-blend hanggang madurog. Pagkatapos, salain gamit ang katsa o salaan para makuha ang katas at itapon ang sapal. Ang nalalang juice ay pwedeng inumin. Kung hindi nyo gusto ang lasa, pigaan ng konting kalamansi o lemon para sumarap. Uminom ng 300 ml nito tuwing gabi, 30 minuto bago matulog. Gawin ito 5,006 na beses sa isang linggo depende sa inyong katawan. Makikita ang resulta matapos ang 4,005 linggo. Mararamdaman niyong dadami ang ihi, mawawala ang pagod, huhupa ang manas, kikinis ang balat, at bababa ang creatinine. Paalala, ang celery ay cooling o malamig sa katawan, kaya magsimula muna sa kaunting dami bago damihan para makasanayan ng tiyan. Sa tiyaga, gagaling ang inyong kidney araw-araw. Inumin 3. Salabat. Ginger tea. Pampaganda ng daloy ng dugo sa kidney. Ang pangatlong inumin ay ang paborito nating mga Pilipino, ang salabat o tsaa ng luya. Napakasimple, mura, at sigurado akong may luya sa bawat kusina sa Pilipinas. Ang luya ay hindi lang pangtinola. Isa rin itong halamang gamot na nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo papunta sa kidney. Kapag maganda ang daloy ng dugo, mas maganda ang pagsala ng kidney sa dumi, kaya natural na bababa ang creatinine. Ang luya ay may gingerol, panlaban sa pamamaga at bara sa maliliit na ugat sa kidney. Ang mainit na salabat ay mainam din sa mga nanlalamig ang katawan, mga lolo at lola na nilalamig ang paa at kamay, o hirap umihi lalo na pag tag-ulan o may bagyo. Simple lang ang paggawa. Maghanda ng sariwang luya, hugasan, kayasin ang balat, at hiwain ng manipis, mag 2,003 gen.
Magpakulo ng 300 ml na tubig at ilagay ang luya. Pakuluan sa mahinang apoy ng 5-7 minuto. Patayin ang apoy at inumin kapag maligamgam na. Inumin ito tuwing gabi, 30 minuto bago matulog. Mga 250,300 ml liters bawat inom. Kung mainitin ang katawan nyo, 3,004 na beses lang sa isang linggo. Kung giniginaw naman kayo parati, pwedeng gabi-gabi. Pagkalipas ng 3-4 na linggo, iinit ang pakiramdam ng katawan, dadali ang pag-ihi, mawawala ang sakit ng balakang, at higit sa lahat, gaganda ang trabaho ng kidney nyo. Isang inuming Pinoy na Pinoy pero napakalaking tulong sa kidney. Inumin 4. Turmeric tea, luyang, dilaw, panlaban, sa pamamaga ng kidney. Ang ika-4 na inumin ay ang turmeric tea o tsaa ng luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay matagal nang kilala bilang gamot sa pamamaga at antioxidant. Para sa mga may sakit sa kidney at mataas na creatinine, ito ang proteksyon nyo para hindi masira o magpeklat fibrosis ang kidney cells. Ang curcumin sa luyang dilaw ay malakas na anti-inflammatory. Pinapakalma nito ang pamamaga sa glomerulus, ang pansala ng dugo sa kidney. Kapag naagapan ang pamamaga, bababa ang creatinine. Madali lang itong gawin. Kumuha ng 1 kutsaritang pure turmeric powder, mga 5G, o magdikdik ng sariwang luyang dilaw. Ihalo sa 250 ml na mainit na tubig. Para mas masarap, lagyan ng konting honey o kalamansi, pero huwag na huwag lalagyan ng asukal na puti. Inumin ito tuwing gabi, 30 minuto bago matulog, at dapat ay nakakain na kayo ng hapunan 1 oras bago uminom. Kapag maligamgam inumin, mas mabilis maabsorb ng katawan. Kung nagsisimula pa lang, pwedeng uminom muna kada makalawa, every other day, bago gawing araw-araw. Makikita ang resulta pagkalipas ng 6 na linggo. Mapapansin na mamumula ang pisngi, hindi na nangingitim ang balat, at lilinaw ang kulay ng ihi. Ang pinakamahalaga, sa blood test, unti-unting bababa ang creatinine. Mura lang ang luyang dilaw sa palengke, pero ang proteksyon sa kidney ay walang katumbas. Inumin 5. Cucumber juice, juice ng pipino, pampaihi, at pantanggal ng creatinine. Ang sunod ay juice ng pipino. Simple, madaling gawin, at laging may tinda sa palengke. Ang pipino ay nagpapalamig ng katawan at punong-puno ng tubig. Ito ay mild diuretic o pampaihi, kaya nababawasan ang pressure sa kidney sa pagsala ng dugo. Higit 95% ng pipino ay tubig at mayaman ito sa kali, potassium, at electrolytes na tumutulong sa kidney function. Kumuha ng 1 pipino, 200 gram. Hugasan ng maigi. Pwedeng balatan o hindi. Depende sa gusto nyo. Hiwain at i-blender kasama ang 300 ml na tubig. Salain at kunin ang katas. Pigaan ng kalamansi para mas masarap. Uminom ng 300,350 ml nito tuwing gabi bago matulog. Bagay ito sa mga laging naiinitan, hirap umihi, o manas. Kailangan ng daanan 3 at 4 linggong tiyaga para maramdaman ang gaan ng katawan, pagdami at paglinaw ng ihi. Ito ay solusyon para sa mga may budget dahil sa halagang ilang piso, nalilinis na ang kidney nyo. Inumin 6. Cinnamon tea, tsa, ng kanela, pampatibay ng blood sugar. Ang ika-6 na inumin ay tsaa ng kanela. Baka isipin nyo pang sosyal ito, pero ang cinnamon stick o powder ay nabibili sa mga palengke o baking supply stores. Ang kanela ay pampainit ng katawan at napakabisa sa pag-regulate ng blood sugar o asukal sa dugo. Alam nyo ba na ang mataas na asukal, diabetes, ang isa sa pangunahing sumisira sa kidney? Kapag matamis ang dugo, nahihirapan ang kidney magsala hanggang sa masira ito. Kaya ang pagkontrol sa sugar ay pagligtas din sa kidney. Ang cinnamaldehyde sa kanela ay tumutulong sa pagbalanse ng sugar at daloy ng dugo sa kidney.
Magpakulo ng 250 milliliters na tubig at ilagay ang isang maliit na stick ng kanela, mailibambaji. Pakuluan ng 10 minuto sa mahinang apoy, palamigin at inumin. Gawin ito 3 lang 4 na beses sa isang linggo, tuwing gabi. Sa loob ng 40 linggo, magiging matatag ang inyong sugar, mawawala ang pagod, at bababa ang creatinine. Para sa mga may mild diabetes, napakaganda nito. Inumin 7, Stevia tea cha ng stevia. Kapalit ng asukal, iwas diabetes. Ang sunod ay tsaa ng stevia. Ito ay para sa mga takot sa diabetes o gustong umiwas sa sakit sa kidney dulot ng asukal. Ang diabetes ay kalaban ng kidney. Kapag mataas ang sugar, nasisira ang mga ugat sa kidney. Ang stevia ay matamis na dahon, pero walang sugar na nagpapataas ng glucose sa dugo. Ligtas itong pampatamis. Bumili ng tuyong dahon ng stevia. Pakuluan ang 10 gram na dahon sa 4 na buliliter na tubig sa loob ng 5 minuto. Salain at inumin. May natural na tamis ito. Uminom ng 300 ml gabi-gabi. Kung nasanay kayong magtsaa pagkatapos kumain, ito ang ipalit nyo. Kung kayo ay pre-diabetic o diabetic, malaking tulong ito. Sa loob ng 4-6 na linggo, gaganda ang blood sugar nyo, lilinaw ang ihi, at mawawala ang paghahanap nyo sa matatamis na pagkain. Protektado ang kidney. Bababa ang creatinine. Inumin 8. Chamomile tea cha ng mansanilya, pamparelax at pampatulog. Ang ikawalong inumin ay chamomile tea. Kilala ito bilang pampatulog. Pero alam nyo bang gamot din ito sa kidney? Lalo na sa mga senior citizen na laging pagod. Ang gabi ay pahinga ng kidney. Kung hindi kayo makatulog, hindi rin nakakapahinga ang kidney nyo. Ang mahimbing na tulog ay susi sa paggaling ng kidney. Ang chamomile ay may antioxidants na pampakalma at pampababa ng stress. Kapag relax ang katawan, normal ang blood pressure, at maganda ang daloy ng dugo sa kidney. Maglagay ng 10 gram na tuyong bulaklak ng chamomile sa 300 ml na mainit na tubig, ibabad ng 10 minuto. Inumin habang mainit pa 40 minuto bago matulog. Sa loob ng 2,004 na linggo, sasarap ang tulog nyo at gigising kayong magaan ang pakiramdam. Kapag nakabawi ng lakas ang kidney sa gabi, mas maganda ang trabaho nito sa araw. Inumin nuen, warm lemon, calamansi water, alkaline para sa kidney. Ang ikasyam ay warm lemon o calamansi water. Napakasimple pero napakabisa sa paglalabas ng lason. Akala ng iba, masama ang maasim sa kidney. Pero ang lemon at calamansi, pagpasok sa katawan, ay nagiging alkaline na tumutulong sa kidney na maglabas ng acid at toxins. Mayaman din ito sa vitamin C para iwas UTI. Kumuha ng isang hiwa ng lemon o 354 na piraso ng kalamansi. Pigain sa 300 ml na maligamgam na tubig. Huwag gagamit ng sobrang init na tubig para hindi masira ang vitamin C. Huwag lagyan ng asukal. Inumin ito 30 minuto bago matulog. Gawin ito sa loob ng 3,004 na linggo. Lilinaw ang ihi, dadali ang pag-ihi, at gagaan ang katawan. Ito ay parang ligong loob para sa inyong kidney gabi-gabi. Inumin 10. Nettle tea. Cha ng nettle leaf. Pampalakas ng daloy ng dugo. Ang huli ay tsaa ng nettle o stinging nettle. Sikat ito sa ibang bansa at nabibili sa mga health shops dito. Ang dahon nito ay may histamine at flavonoids na nagpapalakas ng daloy ng dugo sa kidney kaya mas mabilis na isasala ang dumi at creatinine. Natural din itong pampaihi. Magpakulo ng 10 gram na tuyong dahon ng nettle sa 4 na mililiter na tubig sa loob ng 8,010 minuto. Palamigin at inumin. Uminom ng 300-350 ml gabi-gabi. Maganda ito sa mga konti lang kung umihi o manas. Sa loob ng 4,006 na linggo, dadami ang ihi at huhupa ang manas. Mga kaibigan, marami ang nag-aakala na ang sakit sa kidney ay biglaan lang, pero ang totoo, unti-unti itong nasisira ng hindi natin namamalayan.
Magugulat na lang tayo kapag sinabi ng doktor na mataas na ang creatinine. May mga dahilan kung bakit ito nangyayari at madalas ay nasa pang-araw-araw na gawin natin. Maling pagkain. Tayong mga Pilipino, mahilig sa maalat at matatabang ulam. Adobo, lechon, sisig, bulalo. May mga hindi makakain kapag walang karne o bagoong. Ang sobrang protina mula sa karne at lamang loob ay nagbibigay ng matinding trabaho sa kidney. Habang sarap na sarap tayo sa karne, hirap na hirap naman ang kidney natin maglinis. Kulang o maling pag-inom ng tubig. Maraming matatanda ang hindi na masyadong nauuhaw kaya nakakaligta ang uminom. Kapag kulang sa tubig, lumalapot ang dugo at nahihirapan ang kidney. Meron namang umiinom ng sobra-sobra bago matulog kaya nagtatrabaho ang kidney buong gabi imbes na magpahinga. Pag-abuso sa gamot, masakit ang tuhod, inom agad ng painkiller. May sipon? Bili agad ng antibiotics kahit walang reseta? Mataas ang BP? Inom ng gamot. Maraming gamot ang dumadaan sa kidney. Ang madalas na pag-inom ng pain relievers ay unti-unting pumapatay sa kidney. Sobrang ehersisyo. Akala natin masipag tayo kung mag-ehersisyo ng todo kahit may edad na. Pero ang sobrang pagod ay nagpuproduce ng waste na kailangang linisin ng kidney. Kung mahina na ang kidney nyo, parang pinapabuhat nyo pa ito ng mabigat na bato paakyat ng bundok. Pagtatago ng sakit. Ito ang nakakalungkot. Maraming magulang ang ayaw sabihin sa anak na may sakit sila dahil ayaw nilang maging pabigat. Tinitiis ang manas. Tinitiis ang hirap sa pag-ihi. Pero mga kaibigan, ang pagtatago ng sakit ay pagpatay sa sarili. Mas maagang malaman, mas madaling agapan. Sakit na pinabayaan. Diabetes, high blood, UTI. Ito ang mga traitor na sakit na sumisira sa kidney. Paniniwala sa sabi-sabi. May mga umiinom ng kung ano-anong gamot na nakita lang sa internet o inalok ng kapitbahay na walang basehan. Sa halip na gumaling, lalong nasira ang kidney dahil sa toxic na kemikal. Kaya pakiusap, huwag hintaying sumigaw ang kidney bago kumilos. Simulan ngayon. Baguhin ang pagkain, uminom ng tamang dami ng tubig, at huwag itago ang nararamdaman. Ang pag-aalaga sa kidney ay pag-aalaga sa buhay. Mga kaibigan, para mapababa ang creatinine at iligtas ang kidney, hindi sapat ang isang baso ng herbal tea lang. Kailangan itong sabayan ng disiplina. Sa pagkain, bawasan ang karne at lamang loob. Kumain ng tokwa, monggo, isda, at maraming gulay at prutas. Sa tubig, uminom ng 1 to 1.5 liters ng tubig kada araw ng dahan-dahan maliban na lang kung limitado ng doktor. Ehersisyo, maglakad-lakad lang o yoga. Huwag magpakapagod ng todo, pahinga. Matulog ng sapat. Gamitin ang chamomile o salabat para makatulog. Ang kidney ay hindi gagaling sa loob lang ng isang araw. Pero kung magtitiyaga kayo sa mga maliliit na bagay na ito mula sa herbal drinks, bago matulog, tamang pagkain, at sapat na pahinga kusang manunumbalik ang lakas ng inyong kidney. Ako po si Dr. Maria Reyes. Umaasa na ang video na ito ay nagbigay hindi lang ng kaalaman, kundi pati ng pag-asa. Pag-asa na ang sakit sa kidney ay hindi katapusan ng mundo. Kaya niyong iligtas ang inyong sarili, kahit kayo ay may edad na, kahit kapo sa budget, o kahit nasa probinsya. Kung nakatulong ang video na ito, pakipusuan o i-like, i-share sa mga kaibigan, at mag-subscribe sa ating channel na Kalusugan, lahat para sa marami pang tips at natural na lunas. Alam kong nag-aalala kayo ngayon, pero simulan natin ang paggaling ngayong gabi. Simulan sa isang baso ng herbal tea, at sa paniniwalang gagaling kayo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw at hanggang sa muli.